Malaking panalo para sa Los Angeles Lakers, pero may kasamang masamang balita. Tinalo ng Lakers ang kalaban nila 116-99 para umangat sa 48-26 record. Dominante si Luka Doncic, solid ang suporta ni Austin Reeves at kontrolado ni LeBron ang laro. Pero sa gitna ng magandang performance, dumating ang isang problemang pwedeng makaapekto sa susunod nilang laban. Nakuha ni Luka ang kanyang ika-16th technical foul at kapag na-uphold ito, automatic suspension sa next game. Panalo nga ang Lakers, pero may kapalit. Simulan natin kay Luka Doncic. Halos unstoppable siya sa larong ito. Umiscore siya ng 41 points sa efficient na 15 of 25 shooting, kabilang ang 5 of 10 mula sa 3-point line. Dagdag pa ang 8 rebounds. Ipinakita ni Luka kung bakit siya ang primary engine ng Lakers offense. Kontrolado niya ang tempo. Siya ang nagdidikta kung kailan bibilis o babagal ang laro. Sa ganitong performance, malinaw na nakadepende ang Lakers sa kanyang scoring at playmaking. Pero hindi lang si Luka ang nag-deliver. Si Austin Reeves isa na namang solid na laro. 28 points sa 7 of 13 shooting, 4 of 7 sa 3, may 8 rebounds at 5 assists pa. Ito yung klase ng secondary scorer na kailangan ng Lakers. Kapag mainit si Reeves, lumuluwag ang depensa kay Luka at nagiging mas balanced ng offense. Samantala, si LeBron James ay hindi na kailangang mag-score ng marami para makaapekto sa laro. 14 points lang, pero may 8 assists at 6 rebounds. Kita rito na mas nakafocus siya sa pag-orchestrate ng offense, veteran control, tamang decision-making, at steady leadership. Ito ang version ni LeBron na gustong-gusto ng Lakers habang papalapit ang playoffs. Hindi rin dapat kalimutan si Jackson Hayes, 10 points at 8 rebounds. Malaking tulong sa interior presence. Energy player siya na nagbibigay ng second chance opportunities at rim protection. Ito yung mga maliliit na contribution na mahalaga sa ganitong klasing panalo. Pero ang biggest storyline dito, ang ika-16th technical foul ni Luka. Nagkaroon ng jostling sa pagitan niya at ni Zaire Williams na nauwi sa double technical matapos ang referee review. Dahil dito, umabot si Luka sa 16 technical fouls. Ayon sa NBA rules, automatic 1-game suspension ito kapag na-confirm at kung hindi ito ma-rescind, mawawala si Luka sa susunod na laro. Ito ang malaking problema. Malapit na ang playoffs at bawat game mahalaga sa seeding. Kapag wala si Luka, mababawasan ang offensive firepower ng team. Oo, may Reeves at LeBron, pero iba pa rin ang gravity ni Luka sa floor. Mas magiging predictable ang offense at mas madali silang bantayan. Ang tanong ngayon, kaya bang manalo ng Lakers kahit wala si Luka sa next game? O ito ba ang simula ng momentum breaker sa kanilang playoff push? Ang suspension ni Luka ay maaaring makaapekto sa momentum ng team sa kritikal na bahagi ng season.